Patunay na seryoso talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan ang korupsyon sa ating gobyerno. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, Marcos orders PNP-DILG to prepare to arrest Sara Diskaya, St. Timothy officials over 96.5 million ghost project in Davao Occidental. Ngayong araw, ipagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Game plan, mga kababayan. So pag-usapan po natin itong coordinated attacks against Martin Romualdez and Sandro Marcos, yung anak mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, as part of the nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Matindi yung mga kaganapan ngayon. Yan patunay na seryoso talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan ang korupsyon sa ating gobyerno. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, Marcos orders PNP-DILG to prepare to arrest Sara Diskaya, St. Timothy officials over 96.5 million ghost project in Davao Occidental. Ito pa, Pasig government shuts down 9 Diskaya-owned companies. Yan yung mga mainit na balita ngayon. O ito na yung mga big fish. Ex-lawmakers Bong Revilla, Saldico added as respondents in Bulacan Flood Control Project, complaints filed before the DOJ. Ito pa, Malacanang announces the resignation of Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Yan pampatunay na kahit yung mga malalapit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya po sasantuhin. O ngayon, pakinggan natin yung naging mensahe kanina ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong araw, ipagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Diskaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Nagrekomenda ng Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E.
ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa. Para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at kami pang magpapasko sa kulungan. Maraming salamat. Ganyan kaseryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming magpapasko sa kulungan. At hindi lang mga sapsap at dilis tulad ng sinasabi ng mga critics ng ating Pangulo. Sunod na po yung mga butanding, mga balyena at mga pating. Hintay-hintay lang po tayo. Sabi nga natin, wala pang presidenteng nakagawa nito. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang. Kaya pilit nilang sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Binabaliktad nila yung kwento. Kasi gusto nilang siraan ang ating Pangulo, gusto nilang i-destabilize ang Marcos administration. Sabi nga natin, alam na natin kung sino yung mga nasa likod nito. Sino niya Mr. Maravillas? Sino pa yung nasasagasaan po ng kampanya laban sa korupsyon? Para pag natanggal nila yung ating Pangulo, hindi na matutuloy ang mga investigasyon at kaso. Yan ang kanilang game plan, mga kababayan. So pag-usapan po natin itong coordinated attacks against Martin Romualdez and Sandro Marcos, yung anak mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos as part of the destabilization plan. So makikita natin may malinaw mga kababayan na pattern sa mga pangyayari ngayon. Ang mga taong gustong pabagsakin ang ating gobyerno, gumagamit sila ng mga disinformation, mga fabricated allegations at media echo chamber po para siraan ang dalawang pinakamalagang shield ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino niya yan, Mr. Maravillas? Sino pa kundi si dating Speaker Martin Romualdez na pinsan ng ating Pangulo. At ngayon, isinama na nila si Sandro Marcos mismo, anak ng ating Pangulo at majority floor leader sa Congress. Pero sa batas natin mga kababayan, malinaw ang prinsipyo. Kung sino yung mga nag-aakusa, dapat i-prove nila ang kanilang mga akusasyon. Yung burden of proof, nandun sa mga nag-aakusa dapat. Hindi yun doon sa inaakusahan. At saka, kung talagang wala kang tinatago, dapat wala kang tinatakbuhan. Hindi tulad ni Pulong po, naghamon. Afterwards, nag-decline. Welcome daw mga kababayan yung investigasyon ng ICI. Afterwards, ang imbitahin, nag-decline. Wala daw power over him ang executive. Pero si Sandro Marcos, malinaw po, hindi man siya iniimbita sana. Nagpaimbita siya, sumulat mismo sa ICI para magpaimbestiga mismo siya, mga kababayan. Kita ninyo ang pagkakaiba. So makikita natin ngayon ang pattern ng attacks. Una si Martin Romualdez, yon ang una nilang tinarget. Remember, mula pa nung una, may sabayang mga pagsisika po para patalsikin siya bilang Speaker of the House. Nagpaikot ng kuplat, nagpakalat ng chismis, na mawawala ang tiwala ng Kamara, nagpakalat ng kung ano-anong mga aligasyon na wala naman pong prueba. Pero yung resulta po, malinaw, hindi po sila nagtagumpay sa kanilang plot. Mas lalo pang tumibay yung suporta ng mga congressmen kay Martin Romualdez. Sinira nila yung pundasyon pero hindi sila po nagtagumpay. Tinangka nilang gibain mga kababayan yung credibility ni Martin sa pamamagitan po ng malisyosong flood control narratives, taking kickback allegations na malinaw po na trial by publicity yung ginagawa po nila. Paulit-ulit po nilang ginagawa. Pero malinaw nag-backfire. Kasi imbis pong humina, mas tumatag yung trust ng Kongreso sa kanya. Ika nga, abang nasusugatan, lalong tumatapang, lalong tumibay, mga kababayan, yung tiwala ng kanyang mga kasamahan. So makikita ninyo si Martin Romualdez, iba siyang politiko. Nagpakita siya ng pinakamataas na standard ng accountability. Bagay po, nag-resign siya bilang speaker. Ang ibang mga speaker para mawala, tinatanggal po, kinukudita para mapalitan. Si Martin po, voluntary, nirelinquish niya yung kanyang posisyon
para mabigyan ng laya yung investigasyon laban sa kanya. Nakita po ninyo ang pagkakaiba niya sa ibang mga speaker at saka mga politiko. Ganon. Hinayaan po yung proseso. Nagbigay siya ng lahat ng dokumento. Walang takot na humarap. Malayo sa strategy style ni Pulong. Nakita naman po ninyo si Pulong at mga Duterte kung paano dumaking, magyayabang muna. Pagkatapos pag hinamon, atras. Biglang bumabag yung buntot, mga kababayan. Hindi man umarap, si Sandro umarap, si Martin umarap, si Pulong hindi umarap. Si Basti inamon ni General Torre, lumipad outside par pa Singapore. Si Sara, bloodbath na, tumakbo sa Supreme Court. Kita ninyo mga pag-ugali niyan. Talagang iwas pusoy. Sige lang ang ablada. Si Bato ganon din. Make my day, Mr. Trillanes. Kahit niya, sumama ka pa sa pagpusang, naging ghost janitor na hindi na nagpapakita. Pero si Martin, si Sandro, pumarap voluntarily. Hindi umiiwas po sa investigasyon kasi walang tinatago. Ganon ang taong hindi guilty. So walang takot na marap mga kababayan si Martin Romualdez kasi wala man siyang tinatago. So ano yung findings ng ICI? Malinaw po yung findings. Walang ebidensyang nakita yung ICI na nagliling sa kanya sa anomaly sa flood control project, sa kickback. Yung lone witness na inarap ni Marcoleta, alam na ninyo, nagtago na. Bakit nagtago? Takot na ma-cross-examine kasi yung script na binabasa, mas familiar pa si Marcoleta kaysa kay Gutesa. Planted. Kita ninyo, mga kababayan, halatado. Gusto talaga lang nilang gibain si Martin Romualdez, the shield of the president. And this time, si Sandro Marcos, anak ng presidente. Yung isa pinsan, ngayon yung anak ng presidente. Kasi ultimately po, ang target po si PBBM na mga ulupong. Malinaw po. So para mapaina po yung Malacanang kasi hindi po nagtagumpay sila sa pag-iba kay Martin Romualdez. Si Sandro Marcos ngayon ang second target. Huwag kami. Mga ganit, dinadamay nila ngayon sa mga anomalya. Kahit anong ebidensya. Puro lang mga ingay at headlines na hindi man po suportado ng facts. Pado na lang sila, mga kababayan. So ginagamit nila, mga kababayan, yung mainstream media at yung social media sa pamamagitan ng mga DDS networks para palakas nila yung chismis. Ganon katindi po. Pero malinaw po ang kanilang goal. Gusto nilang sirain ang istrukturang nagpoprotekta po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, si Martin at saka si Sandro Marcos, ang mga shield po ng ating Pangulong Bongbong Marcos laban sa anumang planong impeachment. Nagets na ninyo po? Ang maitim na plano ng mga ganit. Hindi lang po laban sa impeachment, kundi laban sa destabilization. So ito po ang ayaw aminin ng kabila ng impeachment attempts ay umiikot po sa inner circle mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang pinakang malakas na depensa niya ay si dating Speaker Martin Romualdez at saka siyempre yung kanyang anak na si Sandro Marcos. Sino pa man. Kasi po, pag sila yung nasira, madali na lang po na lusubin yung palasyo. Ganon. Kaya makikita ninyo, todo yung black propaganda po ngayon. So lahat ng paninira, makikita natin, pinadaan doon sa testigo ni Marcoleta na si Gutesa at si dating Congressman Saldico na pareho pong nag-disappear. Ayaw magpakita kasi ayaw matanong. Nagtatago kasi po sa accountability. Wala kasi pong maipakitang totoong dokumento. Di ba po? So in short, sabi ng mga legal experts, wala itong credibility. Lahat ng mga sinabi nila. Hindi sinumpaan. Yung isa sinumpaan, pero yung notaryo sa affidavit ni Gutesa, peke. Yung isa naman video na hindi ba nga ma-establish mga kababayan kung authentic or AI. Pero makita ninyo, hindi naman achieve yung objective nila. Nabukya yung kanilang destabilization. Walang pumatol. Kita ninyo. Kahit yung rally po noong November 30, kumunti yung mga participants. Kasi nga po, yung mga kwento nila, mga expose nila, hindi makita ng ating mga mamamayang Pilipino na credible. Ngayon, among the personalities, sino yung hindi tumakbo? Malinaw po, ang hindi tumakbo po sa pagtatanong si dating Speaker Martin at saka si Sandro. Pumarap po sa ICI, nagbigay ng kanilang sworn statements, nagbigay ng dokumento
Walang press con theatrics. Walang takot, walang tago. Di ba po? Ganon. So, makikita natin. Ang tao kasing walang itinatago, inosente. Ganon talaga po mag-behave. Hindi umiiwas sa pagtatanong. O ngayon, ang tanong, ano ang hindi kayang sagutin nitong mga kalaban ng gobyerno? Una, yung nag-aakusa, dapat siya yung nagpapatunay. Hindi po valid ang mga peking dokumento po bilang ebidensya. Saka hindi po sapat ang mga haka-haka, kwentong marites. Iba po, investigasyon dapat, hindi insinuation. At saka credibility is a legal requirement po. Napaka-importante niyan. So sa politika mga kababayan, hindi sapat ang ingay. Tingnan dapat natin kung sino ang humaharap at yung tumatakbo, humaharap sa investigasyon at yung tumatakbo sa investigasyon po. Kasi sa totoo lang po, pag ang tao ay malinis, lumalaban siya. Pag ang tao po ay guilty, alams na. Tago ng tago. Alam na ninyo kung sino yung mga tago ng tago. Iwas ng iwas po sa investigasyon. Ayaw matanong. Mahilig po dumaldal. Sabay daking. Yan ang kampo ng mga Duterte. Lahat sila ganon. Si Digong ganon. Delaying tactics para hindi po matuloy ang trial. Lalong hindi siya makakauwi. Ano ba? Si Harry Roque ganon din. Ayaw umuwi. Ang gusto niya umuwi si Digong. Ayaw magpauwiin ng ICC. Siya yung pinapauwi, ayaw. Di ba ito di na Rosa? Nagyabang. Tapos hindi na nagpapakita. Di ba? Ganon din si Pulong. Isang araw nagsabing welcome daw ang lahat ng investigasyon. The following day, in-invite, nag-decline. December 3. December 3. Sabi niya, una sa lahat, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago, wala tayong tinatagbuhan, at wala tayong kinakatakutan. Kung may investigasyon ang ICI, that is very much welcome. And invite, the following day, ito na yung sinabi, I regret that I cannot accept your invitation to appear. ICI appears without power or jurisdiction over me. Yan ang mga inaangaan ng mga DDS, na mga leaders nila. Yan ang uri ng mga leader. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Si Sandro po, Mara. Ayan si Sandro. Hindi man po siya sinupena. Voluntary siya na nagpa-imbita para tumulong po sa paglilinaw sa issue ng mga anomalies sa flood control. Di ba? Dala-dala niya mga dokumento. Ganon ang taong inosente, hindi guilty, humaharap sa pagtatanong ng mga authorities. Hindi kung ano-anong palusot para makaiwas na matanong. Duterte open to ICC probe into the Davao City flood control project. Sunod, Paulo Duterte declines big ambiguous ICC invitation. Anyway, yan man lang po, mga kababayan. Na makikita natin kung gaano kaseryoso ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos para tapusin ito pong tuldukan itong napakatagal na issue sa korupsyon. Dekada mga kababayan na problema sa korupsyon sa DPWH and other agencies ng ating gobyerno. So maraming salamat po. Pakishare na lang po ng ating video ngayon, mga videos ng ating channel, Bullseye News on the Go. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak
na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.